Umaga po sa lahat. Para po yung manalangin muna. Lord, salamat po sa umaga. Pagkasahan po Lord. At sana tulungan niyo po ako Panginoon. Lord, para po sa kapagay para po sa lahat. Salamat po sa opportunity Panginoon na mag-grow sa ganitong paraan Panginoon. At salamat po muli sa mga tao dito Panginoon. Ilong sinisalita, naaral. At kalahin po sila Panginoon. Pagaling mo po ng sakit. At sa pangalan ng Jesus, Amen. Amen! Ito pong gusto kong message ngayon is nag-trigger lang po ito noong Thursday. Sobrang intense po na nangyari doon sa bahay nila Lola. Kasay nila Papa. Ang usapan ko natin dito is about sa tatay at sa anak. Share ko lang po sa inyo ng konti yun. Para meron din po kayong lagay niyo po yung sarili niyo sa akin. Sa mga uri ko na lumaking walang tatay or nagkaroon mo ng tatay, pinagalian lang. Mahirap po yung lumaki ng walang tatay. Mag-isa lang. Tapos pinapapala kasi at babae rin. Kaya dati medyo malambot ako nun eh. Nasar ako mga kaibigan ko, ay Barbie. Barbie ka naman eh. Kasi nga, nagpalaki sa akin po, tita ko, which is, alam niyo na, babae, hindi naman niya alam yung kagustuhan ng lalaki. Bawat paglaki nun, ano yung tuturo niya. Malaki po yung gagampanan ng isang tatay sa atin. Ano na po yung ating Diyos na tatay na lahat ng naligtas. Hindi siya tatay na lahat, tatay lang siya ng mga naligtas, mga niwala sa Kanya. At yun nga po, sabi ko sa inyo, pinanganak po ako ng February 19, 2005. Namatay yung tatay ko ng December 15, 2005 din. 10 months old lang ako noon. Wala pa po akong kabuang-muang, hindi ko pa narinig yung boses ng tatay ko. Hindi ko siya kilala totally. Kilala ko lang siya sa mga kwento ng mga tito ko. At kung sino man kong nakasalamuhan niya na nakikita ko sa daan. Sabi na, kamukha mo si tatay mo ba si ganito? Sabi ko, opo. Nakalala ko ng papa ko daw, babayaro daw. Hindi ko gagayahin ito. Kaya, alam naman ba natin mali yun, di ba? Adultery. Ayun naman po, siyempre, nung lumalaki na ako, hinahanap ko yung pagmamahal ng isang tatay. Kung naalala niyo po yung ginawa kong awitin, yung po yung pinaka pinanggalingan nung kinanta ko. Kasi talagang, hinahanap ko po yung pagmamahal ng isang ama. Sa Diyos ko lang natagpuan. Siya po yung pumalit. A father of the fatherless na po, di ba? Psalm 68. Ngayon po, lumalaki na ako, nung nakahanap ko yung pagmamahal ng isang ama. Siyempre, naingit po ako sa katulad niyo po dito, ibang kabataan dito may tatay, pero hindi nirespeto. Hindi masinusunod. Pag di po natin sila sinunod, malaking po yun. Malaki po yung pwedeng damage natin sa atin dun. Diba? Kasi po, sabi nga po dito sa sinulat ko rin, nung meron po ang tatay natin, sila po yung teacher din natin eh. Number 1 teacher po natin. Lalo na po sa nanay rin natin. Kasi nga po sila yung leader ng bahay. Kapag hindi tatay ang leader sa bahay, nako, sira-sira po yung pamilya. Katulad nga po nun, sabihin ko na rin po sa inyo yung kilala niyo naman po si Timmy, di ba? Hindi ko na po tatago. Kasi talagang naging hindi na maintindihan po yung pag-uugali. Ngayon, nakita siya ng papa niya, lalayas ng bahay. Nakita siya ngayon, papa niya, nabulan siya. Ngayon, pinagsabihan siya ng tatay niya. Saan siya pupunta, anong gagawin niya, sabi daw, may kikitain lang. Pero ang alam na namin, yung boyfriend niya yun. Tatanan siya siguro, hindi namin alam. Tapos, nung pinapagalitan siya ng tatay niya, syempre, nag-resist yun eh. Gusto niya umalis ng bahay eh. Hindi naman namin alam kung bakit, binibigay naman lahat ng gusto niya. Kumukupit pa nga siya ng pera, halagang 5,000. Sobrang laki. Sobrang laki naman damage nun. Kasi, pambili na ng pagkain yun, bigas. Huwag yung gagayahin ha. Please. Lalo na, so mga kababaihan, nakakahiya yun. At hindi ko po, naano po ako eh.
Ayaw umiyak eh. Yun, kasi naiingit ako sa kanya, andun yung tatay niya, mahal na mahal naman siya, pero ba't ganun yung ginagawa niya? Yun. Tapos yun, dumating sa punto na nasaktan siya ng tatay niya, syempre, ano na yun eh, damdamin na rin ni Tito yun eh. Sinabi niya sa tatay niya, pinaka-worst, wala akong paki sa'yo. Ganun. Sinabi niya yun ng malakas, narinig ko sa papa niya. Sabi ko, blessed ka nga kasi hindi yung papa mo, sa isip-isip ko lang. Tapos yun. Masasabi mo ba sa tatay niya yun? Wala akong paki sa'yo, galit ako sa'yo. Eh gusto ko lang naman niya itama. Tingnan naman po natin yung isang tatay. Yung tatay po kasi natin, protector natin yan, number 1. Dito sa lupa, may number 1 protector po tayo, yung Diyos Ama, kung save po tayo. Alam naman po natin yung as believers po. No? Number 1 protector po natin sa bahay is si Papa. Diba? Kapag may problema si nanay, si tatay rin yan. Pag may problema si anak, babae man na lalaki, sasabihin ni nanay kay tatay pa rin. Ganun po yung ideal sa bahay. Kapag wala pong nasusunod dyan, malabo pong mangyari yung kaayusan sa isang pamilya. Siguro, kaya po nagawa ng pinsan ko na yun sa tatay niya kasi wala po eh. Iba na po yung respeto niya sa tatay niya kasi sa nanay niya, hindi katulad dati. Kasi mas kumikita na si nanay, mas nahihinga niya na ng pera. Yan. Kung sana natin isipin yung nanay at tatay natin na ATM Amen. Huwag po natin isipin. Please lang. Huwag po tayong parang humingi na para tayong may pinatago sa kanila. Okay? Alam po natin provider sila. Alam na yung tatay natin. Pero huwag po natin isipin na makakuha tayo ng pera sa kanila agad-agad pag humingi tayo. Tapos pag humingi tayo, di nabigay, tatampo tayo ngayon. Tama po ba yun mga bata? Huwag tayo yung sumagot. Yan. Tama ba yun? Hindi po Hindi po sila ATM card natin. Okay? Hindi ba natin sila ATM card now? Paghingi, meron agad. Okay po? Sila po yung provider natin. Yung napo-protector. Kapag may problema tayo, syempre si tatay yung haharap dyan. Mahirap na si nanay. Kung sino man makausap niyan na tatay sa labas, kahit gaano pa katalino yan si nanay, tatalunin niya ng ibang tatay sa labas. Kaya pinaka-protector talaga natin dito, tatay natin, biologically. Diba? Eh ako po, lumaki mag-isa, independent. Ako na-protector sa sarili ko, kaya nakakaway ko yung tatay na iba. Huwag nyo rin po gagayahin yun Respect your elders nga po sabi rin sa Bible eh. Diba? Lalo na kung tama. Pero kung mali, syempre sumbong mo. Huwag mong kakalabanin yung mas matanda sa'yo. Yan. Sabi po doon, protector. Kaya ka niyang protektahan sa lahat eh. Kasi po yung tatay natin, kaya niyang gawin lahat. Mapabuti lang tayo. Yun po yung natin, tatay natin. Tignan niyo po kung paano magtrabaho yan. Kahit may sakit na yan, hindi yan magsasalita. May sakit po yan, hindi yan sila magsasalita. Mapapansin na lang natin, iba na yung kilos, may nararamdaman na pala, hindi sila nagsasabi. Kanya po tayo, pamahal na tatay natin kasi ayaw nilang mag-alala tayo. Okay po, sabi naman po dito, teacher natin. Sinulat ko lang po ito Teacher po natin sila. Sila po yung number 1 nagtuturo kung tama o mali yung ginagawa natin sa buhay. Kasi nga po, tatay natin sila eh. Sila po yung number 1 na nag-alaga sa akin simula pagkabata. Nga po sa preaching ko ng nakaraan, yung honor their father and mother. Diba? Hindi mo talaga mapigilan yung emotion ko eh. Pero okay na. Yan, teacher nga po natin sila. Pag may mali, tatama nila. Tapos ayaw naman natin magpatama. May tama tayo doon, di ba? Yan. Sabi naman po dito, encourager. Tama ba yung pronunciation? Basta ini-encourage ka niya sa mga bagay na akala mo hindi mo kaya. Tayo po kasi minsan mga kabataan, kala na, ay hindi ko kaya yan eh. Hindi mo pa nga nasusubukan, hindi mo agad kaya. Amen. Diba? Pag di mo pa nasusubukan, subukan mo lang. Huwag ka pong matahot.
Lalo na kapag dito sa ano, papakanta. Papakanta ka nga, ay hindi ko kaya yan. Posible, hindi mo pa nga nasubukan. Natugtog ka ng gitara, hindi ko po kaya yan. Hindi mo pa nga nasubukan, alam mo naman yung mga chords. Alam mo naman transition. Ayan, ang hirap naman ng assignment ko. Hindi ko kaya yan. Bibigay ba sa'yo ng teacher mo kung hindi mo kaya at hindi niya naturo? Di ba? Ganun po yung mga tatay natin. Kapag may mali tayo, o may hindi tayo alam, sila yung nagtuturo sa atin. Kasi maniwala po kayo sa hindi, pag nagtanong tayo sa nanay natin, nagtatanong rin yan sa tatay natin eh. Doon po napupunta yung napapansin ko lang. Kapag naglilid na po yung nanay, iba na pong usapan niyo. A person picks you up when you fall. Yun. Number one, comforter po dapat natin tatay natin. Hindi po napupunta sa ibang kaibigan. Kasi po, sa panahon ko lang ngayon, bakit ang daming gamers? Kasi doon nila nakukuha yung comfort na dapat sa family nakukuha. So, para rin po sa mga parents ko. Para malaman nyo po kung bakit panay laro sila. Yun, doon po nila nakukuha yung comfort na dapat sa atin nakukuha, ay sa atin, wala pa akong anak. Yan. Sa inyo po nakukuha sa mga magulang, nakukuha po nila sa mga nakakilala nila doon sa nilalaro nila. Tapos madalas po niyan, ang usapan nila, hindi pa kaaya-aya. Alam ko po yan kasi dati rin po akong naglalaro. Hanggang ngayon din naman minsan. Kasi yun, may mga tao doon na bad influence, doon nila nakukuha yung masamang attitude na ini-ignore ko yung magulang nila. Kasi ganyan din yung magulang ko, ganyan. Nag-uusap sila ng gano'n, ay parang tayo ng magulang. Huwag na lang kaya natin sila pansinin. Yun po yung napapansin ko. Kaya maging aware po tayo kung sakaling maging yung mga anak po ninyo, naging palalaro na. Okay lang sa basketball basta tayo yung magkakalaro. Tayo lang. Yan. Sa basketball po, pag may iba kang kalaro doon, dapat hindi ka sensitive. Kung masigo ka lang, hindi ka iiyak, hindi ka papansinin doon. Okay? Dapat po malakas tayo, lalo na yung mga lalaki. Diba? Kaya bawal yung bakla sa court eh. Kahit saan pala. Sorry. Kahit saan. Yan. Kahit saan mo bawal yung bakla. Bading. So, much pagod. Yan. Yung mga, ito po, number 1 din. Nakasulat din po sa aking notes. Bakit karamihan ngayon is bakla? Or criminal? Diba? Karamihan po sa mga tao na sinabi rin po sa balita eh. Karamihan din po sa mga kriminal ng mga naging bakla dahil sa mga tatay nila. Alam niyo po kung bakit? Yung iba, lumaking walang tatay. Wala silang guidance sa tatay. Buti ako, hindi ako naging bakla. Kasi kahit pa paano nakaantaba yung lolo ko sa tatay ko eh. Sa side ng tatay ko, nakaantaba yung lolo ko. Sabi sa akin subukan mo maging bakla, ilulubog kita sa balde ng puno ng tubig. Bibitin kita patiwarik. Tatali kita sa puno ng mangga puno ng bayabas, yung maraming antek, yung malaki. Ayun. Subukan mo maging bakla. So nakita pa lang ako lumabot, pinapaluhod ako sa magagaspang na sahig. Magaspang talaga na sahig kasi pag monggo, pwede mong igilid yung iba nun eh. Kasi yung tuhod mo nakaano dun sa iba. Yun. Ganun yung gawain ko kaya, ganun. Sige, doon ka sa hanap ka ng magaspang na sahig. Doon ka lumuhod. Ngayon, wala akong kawala ngayon. Ganun sila dati sa mga bakla. Alam naman natin yung mga normal na tao eh. Abnormal yung mga yan eh. May mga mental illness yan eh. Sabi nga nung mga napapanood kita, daw yung gender. Male, female, tsaka mental illness. Yung tawag nila sa mga yan. Yun po. Bakit din yung marami yung criminal? Kasi din sa mga tatay nila. Pag hindi matino yung tatay mo, hindi nagpapakatatay sa'yo. Kaya hindi po biro yung pagiging tatay Tsaka na yung mga crush na yan I-crush natin yung ulo niya eh. Ganun Pag-pray mo lang more. Yan. Pag-pray nyo lang. At saka mag-aral mo na kayo. Tama.
Hindi nyo nga magawa assignment nyo eh. Di ba? Paano ba kaya kapag meron na kayo responsibility? Ayun. Marami sa mga tao nagiging criminal dahil wala yung tatay nila. Wala silang nakukuha ang guidance, hindi sila nakakuha ng tamang opinion na gusto nilang malaman, at wala silang protector. Akala nila kaya nila yung mundo, mag-isa lang sila. Kaya nga diba si Robin Padilla, igukulong na daw yung 10 to 17 years old na bata. Diba? Parang mali. Kasi yung mga yun po, para sa akin po sila po kasi yung mga edad na yun, wala pa po silang talagang pamuang-muang Hindi pa po nila alam. Minsan yung mga ganong edad, na-influensyahan lang ng maling tao, maling matatanda. Diba? Tapos sabay gukulong ni Robin Padilla. Si Raul yun Kasi ang gusto ng mamamayan, action. Ayan, binigyan siya ng action star. Ayan. Katulad ni Pacquiao, pinasok nila sa Senado, nag-aaral lang ng ilang buwan, binayaran na sila. Mali naman yun, diba? Dapat, ang tatakbo talaga is yung may alam Nakakainis lang, si Robin Padilla. Amen. Parang tanga lang sa Senado yun Ang naririnig niyo ang pinagsasabi, hindi ako masabihin. At baka gumawa siya ng movie sa Senado. Doon siya mag-take. Pag yun? Isa. Mag-record. Kasi yun. Ano nga po dito? Often referred to as son's first hero and daughter's first love. Di po yan yung love na Diyan po kasi tumitingin yung mga batang babae sa tatay nila kung anong gusto nilang mapangasawa. Sa lalaki naman, hero daw. Tagapagligtas. Hindi yan savior ng kaluluwa Kasi sa pamilya nila, nakikita niyo malakas si tatay, ginagawa niya lahat, tapos kapag hingi tayo, andyan agad. Ganun. Di ba? Tulitin ko po, hindi yan ATM hindi sila ATM na pipinutin nila sa swipe mo lang na gano'n yung card mo, mayroon ka ng pera agad na lalabas. Yan. Yun. Doon na po tayo dito sa na-text po natin dito sa 1 Peter 5:7. 7 na po yan, sinama ko lang po yung 6. Kasi po, kasama siya Therefore, then humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time, casting all your care upon Him, for He careth for you. Nilagay ko lang po ito kasi po, pinakamagaling na tatay, pinaka-perfect na tatay po natin is ang Diyos Ama. Okay po? Kukunin po natin yung katangian meron siya, i-compare po natin sa tatay natin sa lupa. Hindi po perfect yung tatay natin sa lupa, nagkakamali po yan sila. Pero kukunin na po natin yung sa may perfect na tatay natin. Just po yung, nabibig po natin, ang caring father. Ayun, casting all your care upon Him, for He careth for you. Diba? Siya yung number 1 na nag-care sa iyo Magkasugat ka, magkasugat ka sa, magkasugat ka sa, kung saan magbabi ng katawan, mapilay ka, kung ano bang mangyari sa'yo, kung saan ka man napunta, na lugar, diba? Katulad yung gabi, taga ni Sigel, nag-aaral lang sila papa. Sabi ko, kasama naman yung labas ko, tapos yan, baka traffic lang. Talagang mag-aaral na siya yan, lalo na kung nasa malayo ka. Kahit niya nasa malapit ka lang Sana all? Yun. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Siya po yung number 1 na nag-care sa'yo. Pati magulang, pati rin yung sinanay huwag yung kakalimutan. Pareho yan. Pero, focus po tayo sa tatay. Kasi po, first ever in my life po nangyari yun nung kaya kahapon. Nung Thursday pala. Hindi po ako makatulog Diba? Ang hirap po kasi talagang lumaki ng walang tatay. Kung hindi nga po ako nakakilala sa Panginoon, baka sakali. Ano na ako ngayon? Addict na ako sa alcohol. Kasi po, yun yung naging comfort ko alcohol. Marami po tayong hinahanap na comfort Dapat po sa Panginoon natin nakukuha or sa tatay natin. Kapag wala ka ng tatay, tatayin mo ng Panginoon. Save ka naman Kasi you will care for He careth for you.
Sunod po natin, konti lang po itong verses ko eh. Kasi po, ano lang, nabigla lang din po ako. Gusto ko lang din po ilabas. Hebrews 12:6. For whom the Lord loveth, He chasteneth, and scourgeth every son whom He receiveth. Sabi dito, for whom the Lord loveth, He chasteneth. Pinapalo daw na yung mahal niya. Nakakita po ako ng tatay na hindi pinapalo yung anak niya. Ano ba nangyari sa anak niya? Ayun, spoil. Ginawa rin siyang ATM. Yan. Kaya kayo mga future tatay puro kayo kita ko yung mga notes niya eh. Magmamay pa eh. Buti pa yung free throw na miss ko. Siyempre ikaw rin. Sino kaya yun? Hindi yung siri. Ay, hindi yun. Hindi siya yun. Baka sa edge yun. Yan. Alam mo na kayo problema ka kayo sa research niya eh. Dali lang ng research eh. Huwag niyo papahirapan sarili niyo sa research. Sobrang dali lang yan. Iniisip niyo kasi mahirap. Madali lang naman. Ganyan din ako dati nung first and second year, senior high school. Sabi sa akin, ang hirap naman ng research. Tinignan ako, dali lang pala eh. Kailangan mo lang gumawa ng isang topic na kailangan mo patunayan or independ. Kung ano lang yung nasa papel nyo, yun lang yung sasabihin nyo dun sa panel nyo para hindi kayo mahirapan. Kasi kapag nalaman nila, wala naman yan sa papel nyo ba't yung sinabi? Yun, dun kayo magka-problema. Ano lang po kadali yan, huwag kayo mag-problema sa research. Yan. Sino yun? Wala yung notes ko. Ayun, nagpalit po tayo sa, whom the Lord sa Hebrews 12:6. Kapag pinalo tayo ng tatay natin, mahal tayo nun. Lalo na kung may nagawa tayong mali. Kasi may mga tatay rin naman pong namamalo, wala namang dahilan. Hindi po kasi sila tatay pa eh. Yung isip nila nasa iba pa eh, lutang pa sa ere. Yan. Thank you po sa patience. Ayan. From the Lord loveth, He chasteneth. Diba? Kapag pinalo tayo ni tatay or ng Panginoon, ibang mamalo ng Panginoon, malala. Baka magkasakit ka, hindi gumaling ng 1 month. Or bigla-bigla ka na nagkakasakit, malakas ka naman kahapon. Ganun po ang Panginoon pag namalo. Pwede rin mapahamak yung ibang tao, pamilya mo. Pero kapag pinalo tayo ng Panginoon, hindi ibig sabihin ng galit sila sa atin. Mahal lang nila tayo, gusto nila tayo ituwid. Gusto nilang mapabuti tayo. Kaya pag napapalo tayo, huwag tayo magdalama. Sobrang nun eh. Sobrang delikado nun kapag nag-rebelde ka sa papa mo kasi pinalo ka lang, ayaw mo lang na napapagalitan. May mga ganun po sila yung mga kabataan. Sabay, pupunta na yan, mag-games na yan. Doon na sila nila nakukuha yung comfort. Doon nila nakukuha yung comfort, mali yun. Number 1 yung gawing kaibigan, pamilya natin dito sa Mutlupa. Kung wala, Panginoon na lang. Hanap kayo ng magandang church kung sakali. Kung walang magandang church. Ayun. So, ito natin, yung verses ko pala. Ito naman, isa may prodigal son. Kasi po, naano po ako dun sa pagmamahal ng tatay niya sa anak niya. So, Luke 15. Sinayang yung perang binigay ng tatay. Pero pag dating ng anak, bumalik, malayo pa lang nakita nila, natanaw nila. Ganun tayo kakilala ng tatay natin, malayo ka pa lang, kita ka na niya. Yung hugis ng ulo mo, kasi yung the way ng paglakad mo, yan, yung tangkad mo, alam niya na yan. Tapos nung pagbalik ng anak niya, nakalimutan ko, mag-verse pala ito. Pagbalik ng anak niya, sabi niya, ito yung anak ko, when he was dead, and now he's alive, sabi niya nga. Kasi nga yun. Fine. And, ayun.
Yun. For this son is dead and is alive again. He was lost and is found, and they began to be merry. Yan. Kung sakaling ano man tayo, naging katulad tayo na ito sakto dito sa pinsan ko eh. Kasi ginagawa niya talaga eh. Talagang lalabas siya ng bahay, uuwi yan siya after 1 month. Hindi namin alam kung saan nagpupunta. Nagugulat na lang kami, meron na iba't iba na boyfriend. Huwag kayong ganun hanggang sa Islam. Meron na tayong case niya dito, hindi naman iba-iba, pero nagpadali naman doon sa walang kwentang lalaki. Sobrang red flag na yun eh, kilalayo ka sa Panginoon. Man, sobrang laki ng red flag na yun. Dapat nakikita mo yun, talagang namumula na yung mata mo, yung nagre-reflect na yung kulay ng pula sa katawan mo. Ganun mo dapat nakikita yun kapag nilalayo ka sa Panginoon. Kasi nga, leader natin yan sa bahay, tapos gagawin mong leader, hindi naman kilala ang Panginoon. Nagpanggap pa. Dami na rin sinabi kasi nung alay na nun eh. Yan. Yan. Mahal tayo ng tatay natin. Sabi nga dyan, no? Kasi kung yung tatay na hindi basta tatay, binugbog to eh, pag-uwi. Nagulit niya, saan kang galing? May nakahanda na yung sinturon. Yung bakal yung ipapalo, hindi yung dulo. Pero yung tatay na to, mahal na yung anak niya. For sure, lahat po ng tatay dito, tama po, mahal natin anak natin. Mahal po natin sila eh. Natin sila naman. Wala po. Pamilya yun. Mahal po tayo ng tatay natin. Ngayon po kasi ako, wala akong tatay. Doon ako sa Diyos ako. Sobrang lakas pa ng sobrang lakas pa nun. Pag may sinumbong ako, baka itupi na sa 8. Ayun. Hindi lang basta-basta mapapahamak yun. Mapapariwala pa. Ayun. May sinulat po ako dito. Ang gusto lang naman ng mga tatay natin is sundin sila, magkaroon tayo ng bonding sa kanila, at yun, na ma-please sila. Yun ang gusto ng mga tatay natin eh. Kasi after ng trabaho niyan, tayo lang nagiging pahinga nila eh. Diba? Kasabay, hindi ka pababate. Parang nun, parang mong dinidisrespect yung tatay mo. Nagpapakahirap yan, hindi man nagsasabi ng I love you yan sa'yo. Tama. Hindi nagsasabi na I love you eh. Pinapakita na lang nila yung pagmamahal nila. Huwag po natin papakita sa kanila na wala lang yung ginagawa nila, yung effort na binibigay nila, wala lang. Okay? Kasi subukan nyo rin pong gawin sa Panginoon yan. Magkakaalaman tayo nung malalaman nyo. Okay po? Meron pa? Tama ba to? Katulad ng kinakaraan. Sabi sa Colossians 3:20, children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing unto the Lord. Diba? Kapag sinunod natin yung magulang natin dito sa lupa, yung isa pa nating magulang, natin-please din. Amen! Diba? Hindi, maraming rewards yun. Hindi ka na nagka-rewards ka na sa langit, nagka-rewards ka pa sa lupa. Okay na, ulitin ko po yung intro ko. Sila yung protector natin, teacher, encourager, a person who picks you up when you fall. Tapos, unang pinanggagalingan ng pagmamahal, tapos forgiving them. Yan. Ayun, hindi ko pala nasabi yung yung title ko. Title ko is A Caring Father po. Yan. Sa 1 Peter 5:7. Yan. Pag ginabangan tayo na may mga pa sa tatay natin bago tayo magsisi. Marami pong nagsisisi dahil di nila nabigay yung pagmamahal na
dapat binigay nila nung nabubuhay pa yung tatay nila. Okay? Kaya thankful din ako sa Panginoon eh. Kasi kahit pa paano, wala man po ako naging tatay. Binigay na si Pastor, si Sir James, si Daddy Joe, si Kuya Jun, si Papa Julius, si Daddy Ote. Ang pangalan ni Daddy Joe, pareha silang Jose, pareha silang electrician. Di ba? Coincidence. Kasi yun. Si Tito rin, yun. Alam ko rin naman na nagkamali si Tito dati. Siguro hindi pa siya ganun ka-mature bilang para maging tatay. Aksidente lang. Wala aksidente yan. Hindi po yun uso sa atin. Kasi po lahat nalalaman ng Panginoon kahit ano yung pagbagsak ng mga sparrow. Yun. Yun lang po yung gusto ko parating sa inyo na gusto ibalik natin sa tatay natin yung pagmamahal na meron sila. Kung natin silang disrespect, pakita natin na mahal din natin sila. So magitan ng pagsunod, pag-unawa sa kalagayan nila. Hindi man nila mabigay gusto natin, at least mahalin pa rin natin sila. Pakita natin yung mga trabaho na nababalik nila na binibigyan nila sa atin, ibalik natin sa kanila. Ano lang, simpleng ano lang yun. Simpleng pagsunod, simpleng bonding, diba? Simpleng, kasi hindi ko kasi naranasan yun eh. Basta yun. Yun lang po. Let's pray po. Lord, salamat po sa araw na ito, Panginoon, sa umaga, sa bawat isa. Sana mo na kuha po sila, Panginoon, especially kabataan, Panginoon, na encourage ko po sila na sana pahalagahan nila yung mga oras, Panginoon, na kasama nila yung papa nila dito sa lupa, Panginoon. Dahil hindi na po nila yung magagawa sa langit, Panginoon. At sana po, ligtas din po yung mga tatay nila. Makasama rin po nila sa langit in case na hindi po nila nagawa yung gusto nilang gawin dito sa lupa. Sa Panginoon, Jesus. Amen.